Dati, ang rehiyong ito ay may bukas na hangganan at maganda ang kooperasyon sa kanluranisadong kapitbahay, hiwalay sa mainland Russia at nasa pagitan ng Poland at Lithuania. Ang Kaliningrad, kahit di umuunlad, ay nakakaraos naman. Ngayon, bulok na balat na lang ito ng lupang hiwalay sa Russia at putol sa kanluran. Unti-unting namamatay ang Kaliningrad sa lipunan at ekonomiya. Ang exclave ay tila pulbura na handa ng sumabog kay Putin habang unti-unting nawawala ang kontrol niya. Ayon kay Ruslan, isang YouTuber na sumasagot sa maraming tanong ng tao tungkol sa buhay doon sa Kaliningrad at ibang rehiyong mahigpit ang seguridad at kaunti ang impormasyon. Isang bagay ang tiyak. Dati, ibang-iba ang buhay ng tao sa maliit na exclave ng Russia. Sa dekada, naging natatanging Europeyong rehiyon ng Russia ang Kaliningrad. Sabi ng isang Ruso, pwede kang tumawid ng hangganan, mamili, magtrabaho, mag-aral-aral at maglakbay. Nagsasalita ng banyagang wika, may kaibigang Europeo, umiinom ng European beer, at namumuhay sa surreal na bulang hiwalay sa Moscow-sentrikong realidad. Matagal nang kinikilala ang Kaliningrad bilang pinaka-Europeyong bahagi ng Russia bago ang bigong pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine. Noong 2020, isinulat ng mga peripheral na kasaysayan na nagiging Europeo na rin ang exclave tulad ng pagiging Ruso nito. Nagresulta ang mga komplikasyon matapos ang Soviet sa pagiging kakaibang outlier ng Kaliningrad, kung saan ang lokal na pagkakakilanlan ay minsan lumilihis sa mga naratibong mula Moscow. Nangyayari ang derussification gaya ng sa maraming dating Soviet state. Tanging Kaliningrad na lang ang bahagi pa rin ng Rusya. Nagbabago rin ang kultura sa Kaliningrad. Bago ang digmaan sa Ukraine, marami sa exclave ang sumuway sa marahas na taktika ng Rusya. Nagsimula ng purihin ang mga katangian ng mga tinuturing nating kanluraning Aleman na intelektual na nagmula sa Albertina University ng exclave. Ang pagiging individualista sa kultura ay dahan-dahang pumapasok sa politika, arkitektura, urban planning at paggawa ng batas sa Kaliningrad. Unti-unti nang lumuluwag ang hawak ng Russia at para sa ilan, tila handa ang Russia na hayaan ang Kaliningrad sa mga munting paglalakbay nito sa Europa, na may kaunting pagsisikap lamang na pigilan ito. Umabot sa puntong nagsalita na ang International Center for Defense and Security tungkol dito. Ang Kaliningrad, na kilala rin bilang Königsberg sa ilang bahagi ng Europa, ay dapat maging bahagi ng European Union. Nag-usap pa tungkol sa pag-alis ng mga sundalo ng Rusya mula sa exclave matapos nilang umalis. Noong 2018, sinabi ng International Center for Defense and Security sa center na posibleng wala gaanong legal na karapatan ang Rusya sa Kaliningrad. Ang pamumuno nito ay de facto, hindi de jure, at walang kasunduang pinayagan ng kanluran ang pag-aneksa sa Unyong Soviet. Wala ring sumunod na kasunduan mula noon. May mga taga-Kaliningrad na gagamit ng argumentong ito sa laban para sa kalayaan, pero tatalakayin pa natin ito sa susunod na bahagi ng video. Bago ang digmaan ni Putin, ang Kaliningrad ay malapit at kaibigan ng Europa kahit hindi ganap na Europeo. Isang kakaibang kabaligtaran ng mga pagpapahalaga ang nais ipalaganap ni Putin at ng kanyang mga kasamahan sa Rusya, kahit noong maayos pa ang relasyon ng Rusya at kanluran. Pagkatapos, sinalakay ni Putin ang Ukraine at nagbago ang lahat. Ngayon isipin mo, sabi ng Ruso, nagsimula ang digmaan at sunod-sunod ang mga parusa. Nalaman mong umaasa pala ang rehiyon mo sa tulong ng mga bansang tinatakot ng gobyerno mo. Malaking kabutihan ito para sa Kaliningrad. Agad tumugon ang Poland at Lithuania na hangganan ng exclave matapos makita ang babala mula Russia. Ang una ay nagpatupad ng mga limitasyon sa pagbiyahe, habang ang huli naman ay humigpit sa kanilang mga kontrol sa hangganan. Ang mga tao sa Kaliningrad, dating malayang nakakapag-angkat, nakakapaglakbay, at nakikinabang sa ugnayan sa kanluran, ay tuluyang nagbago ang buhay. Isang digmaan na nagaganap daan-daang milya, ang layo ang nagbago ng kanilang mga buhay, na nagdulot ng napakalaking pinsala sa proseso. Dumating ang pagbabagong iyon sa iba't ibang paraan, at lahat ay humantong sa pag-usbong ng matinding pagkadismaya sa isang eksklabo na kailangang panatilihin ni Putin ang kanyang kontrol. Ang Kaliningrad ay nagbago na mula sa isang Europe-friendly na eksklabo tungo sa isang impyerno para sa mga taong nananatili pa roon. Ngayon,
Nakahiwalay ang Kaliningrad, sinasakal ng parusa, kulang sa supply, at itinuturing ng Kremlin na suwail na batang gustong tumakas, ayon sa lalaking Ruso. Matinding naapektuhan ang ekonomiya ng Kaliningrad dahil sa mga restriksyon, kahit matagal na silang umaasa sa Russia para sa karamihan ng produkto. Ayon sa The Guardian, noong Hunyo 2022, natanggap nito ang karamihan ng pagkain nito sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa mga estado ng European Union. Bumagsak na ang kalakalang iyon. Hindi rin tuloy-tuloy ang supply mula sa Russia. Kaliningrad ay umaasa sa Russia para sa uling, coke, at langis na dinadaan sa Lithuania bago makarating. Nag-aalala ang Lithuania sa aksyon ng Russia sa Ukraine. Siyempre, hindi nito hinahayaan na makalusot ng walang pinsala ang Kaliningrad. Nakita natin yan noong Oktubre 2025 nang magdesisyon ang Lithuanian Railways. Napigilan ang Lukoil sa pagdadala ng mga produktong langis nito sa pamamagitan ng tren papuntang Kaliningrad na dumadaan sa Lithuania. Ginawa ang hakbang na iyon bilang tugon sa mga parusa ng United States laban sa Lukoil at isa pang higante ng enerhiya ng Russia, ang Rosneft. Matinding dagook ito sa Kaliningrad, lalo na matapos ang mga ekonomikong problema mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Ayon sa LRT, nagdala ang Lithuanian Rail ng 300 at 71,000 toneladang produktong langis sa Kaliningrad noong 2024. 345,000 tonelada rito ay mula sa Lukoil. Noong 2025, bago ipatupad ng United States ang bagong parusa, tumulong ang parehong kumpanya ng tren magpadala ng 174,000 tonelada ng Lukoil na produkto sa exclave. Pagkatapos, biglang nawala ang langis. Isa itong halimbawa kung bakit mas malakas ang epekto ng parusa sa Kaliningrad kaysa ibang bahagi ng Russia. Pag nahiwalay ka sa Russia, kailangang magsikap ng inang bayan para mapanatili ang supply. Si Putin pa rin. Anumang desisyon na kailangang mamili sa pagitan ng pagtulong sa Kaliningrad at pagtulong sa militar ng Russia o sa mas mahahalagang rehiyon ng Russia ay tiyak na hindi papabor sa exclave. Hindi naman nag-laissez-faire ang Lithuania sa mga padalang papasok sa Kaliningrad noong unang buwan ng digmaan ni Putin. Ayon kay Igor Pleshkov sa British Broadcasting Corporation noong Hunyo 2022, gumagawa kami ng komersyal na konkretong bakal at paving stone. Naranasan namin ang kakulangan ng semento noong Marso matapos magpatupad ng parusa ang Europa sa mga bangko ng Russia, ayon kay Pleshkov. Dagdag pa niya, pinapabalik sa hangganan ng Lithuania ang mga tren na may dalang semento dahil ang rolling stock ay pag-aari ng leasing company na may parusa. Hindi nakapag-produce ng konkreto ang kanyang kumpanya mula simula ng digmaan ni Putin hanggang Hunyo, na masama para sa negosyo nila. Matagal nang naapektuhan ang ekonomiya ng Kaliningrad ng mga parusa bago pa ang desisyon ng Lithuanian Railways. Noong Enero 2024, iniulat ng Jamestown Foundation ang pagbagsak ng ekonomiya ng exclave dahil sa parusa ng kanluran. Noong 2023, iniulat ng mga lokal na source na umabot sa 67 milyon ang pagkalugi ng mga international na kargador sa Kaliningrad dahil sa mga parusa. Hindi man malaki, hindi rin kahanga-hanga ang gross domestic product ng Kaliningrad. Noong 2020, tinatayang ng Metroverse ng Universidad ng Harvard na ang exclave ay may 28,800 para sa 300 at 24,200. Umabot sa mahigit 6 74 bilyon ang regional gross domestic product ng Kaliningrad at ika-200 at 68 ito sa 200 at 70 lungsod sa Europa sa gross domestic product per capita ayon sa Metroverse. Sapat para mabuhay, pero malayo sa perpektong ekonomiya na kayang tiisin ang pagkalugi ng milyon-milyong dolyar kada taon ng walang epekto. Ayon sa Jamestown Foundation, desperado na ang mga lokal na opisyal, kaya nagmumungkahi na sila ng bagong proyekto sa turismo. Tansya ng mga developer, aabot ito sa 4.4 bilyong dolyar, halos 2/3 ng gross domestic product ng Kaliningrad. Para ito sa exclave na kadalasang tinutuluyan ng turista ng 3 araw at gumagastos ng 46 na dolyar kada gabi.
Ganito ang mga desperadong panukala mula sa rehiyong dumaranas ng matinding krisis sa ekonomiya. Sa Disyembre 2025 iniulat ng Odessa Journal na papasok ang Kaliningrad sa 2026 na may mga problemang pang-ekonomiya na lilitaw na. Inaasahang magkakaroon ng kakulangan dahil tinatayang 1.7 bilyong dolyar lang ang kita ng Kaliningrad, habang halos 2.15 bilyong dolyar ang gastusin. Ang iminungkahing 66.7 milyong dolyar na pamumuhunan mula sa mainland para sa maritime infrastructure ng Kaliningrad ay maaaring makatulong ng kaunti. Pero para lang itong tinatangkang halikan. Ang isang sugat na dumudugo ng matindi, kaunting kabaitan mula sa Kremlin na hindi naman talaga nagmamalasakit ay hindi makakagamot sa ganitong mga problemang pang-ekonomiya. Hindi gaanong makakatulong ang maliit na pamumuhunan sa ekonomiya ng Kaliningrad. Tumaas ang gastos sa transit na hindi natulungan ng paghihigpit ng Lithuania. Nahihirapan ang mga kumpanya at tao sa Kaliningrad kumuha ng gasolina, materyales sa konstruksyon at mahahalagang produktong inaangkat dati. Malalakas ang parusang idinisenyo laban sa Russia. Pinipiga ang maliit nitong exclave. Ngayon, nagtatanong na ang mga tao sa Kaliningrad. Naglabas ang The New Voice of Ukraine ng datos mula sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine tungkol sa gastos sa transit. Napansin ng outlet na napilitan ang Kaliningrad umasa sa rutang pandagat, kung saan tumaas ang kargamento mula 0.4 milyon tonelada noong 2019 hanggang mahigit 2 milyon tonelada noong 2024. Sa halip na patunay ng tagumpay ng Russia sa transit, ipinapakita nito ang sobrang pagkakarga sa sistema ng Kaliningrad. Hindi rin ito napapabuti ng iilang kumpanya sa Kaliningrad na patuloy pang kumikita. Inaangkin nila ang mga pangunahing pwesto sa ferry. Walang magawa ang maliliit na negosyo dahil sa mga problemang logistical ng Kaliningrad na naglalapit sa marami sa kanila sa pagbagsak. Ang exclave ay parang naging isang puppet na lang sa laro ng digmaan ni Putin. Isang teritoryong mahigpit na kinakapitan ng presidente ng Russia. Sinisikap nilang gawing mas maayos na tirahan ang Kaliningrad para magkatsansa ang mga tao sa magandang buhay. Para sa isang exclave, mahalaga ang partnership sa ilang bansa sa Europa, lalo na sa Lithuania. Ang patuloy na parusa mula kanluran ay nakakasira. Kaya matindi ang parusa sa Kaliningrad, paliwanag ng lalaking Ruso, habang tinatalakay ang pagkawalan ng mga partnership. Dahil ang rehiyon ay hindi dinisenyo para mabuhay ng hiwalay. Wala naman itong dahilan para gawin iyon. Hindi nito ginusto, pero nangyayari na. At kasalanan lahat ito ni Putin. Pinilit ng Pangulo ng Russia ang mga taga-Kaliningrad na huwag tanggihan ang mga partner na mas mahalaga kaysa sa Kremlin. Sa loob ng maraming taon, bago magsimula ang digmaan, naging kaaway ang mga dating kaibigan. Gaya ng sabi ng lalaking Ruso, bago ang digmaan, tanungin mo ang sino mang residente ng Kaliningrad kung sino ang kanilang mga kapitbahay at sasabihin nilang kaibigan. Tumatawid ang mga Polako sa hangganan para mamili sa Kaliningrad dahil mas mababa ang mga presyo doon. Tumatawid ang mga Ruso dahil mas maganda ang kalidad doon. Ang kooperasyon sa exclave ay nawala dahil sa digmaan ni Putin. Hindi basta ginagawa ng lalaking Ruso ito para lang magpakitang anti-Kremlin. Bukod sa kalakalan, may ebidensya ring iba na ang mga kaaway ng Kaliningrad ngayon kaysa dati. Ayon sa The Guardian 2018, hindi lubusang nagtagumpay ang kampanya ni Putin na siraan ang kanluran sa Kaliningrad. Nakausap ng outlet si Alexander, isang residente, na nagsabing madalas siyang pumunta sa Poland at maayos ang pakikitungo ng mga tao sa mga Ruso. Wala siyang naging problema at katulad lang din natin ang mga Polako. Tinawag pa ni Alexander na kasinungalingan ang pahayag ng Kremlin noon. Mapapaisip ka tuloy kung ano na ang nararamdaman niya ngayon sa lumalalang kasinungalingan. May ebidensya na tinitingnan ng mga tao sa Kaliningrad ang mga Europeo bilang kaibigan. Noong Hulyo 2019 sinabi ng New Eastern Europe na nakipagpartner ang Kaliningrad sa Gdansk, Poland. Mahalaga ang partnership kaya pinayagan ng exclave ang pagpasok gamit ang libreng electronic visa. Bumalik tayo sa artikulo ng The Guardian noong 2018 binanggit nito na mahigit 70% ng mga residente ng Kaliningrad ay may pasaporte kumpara sa pambansang average ng Russia na mas mababa sa 30%. Kahit gustong ipilit ni Putin na kamuhian ng mga tao ang kanluran,
Pinatunayan ng Kaliningrad na hindi nila ito ginagawa. Hindi madali para sa kanila na pilitin ang mga tao na talikuran ang mga kaibigan nila. Maraming ebidensya na ayaw ng maraming tao sa Kaliningrad maging bahagi ng sistema ng Russia. Tulad ng nabanggit sa video, dumarami ang hindi pagkakontento, pero mahirap masukat dahil sa mahigpit na pagpigil ng Russia sa pagtutol. Gayunpaman, tulad sa Kaliningrad, paminsan-minsan lumalabas ang ebidensya. May mga palatandaan na lumitaw bago pa ang pagsalakay sa Ukraine, noong mas bukas pa ang impormasyon mula sa Kaliningrad. Noong Agosto 2000, at 14 na siyang taon na maaaring natatandaan mo bilang taon kung kailan inangkin ni Putin ang Crimea. Iniulat ng The Guardian na may ilan sa Kaliningrad na bumubuo ng kilusang kalayaan. Hindi nagkaroon ng sapat na lakas ang kilusang iyon, o hindi pa noong isang dekada na ang nakalipas. Ayon sa The Guardian, maraming kabataan sa isang exclave ang hirap pangalanan, ang ilang malalaking lungsod sa Rusya, na nagpapakita ng hindi pagkakasya doon. Isang tagapagkomento mula sa Moscow na nagngangalang Vladimir Titov ang nagsabi na madalas daw pag-usapan ng mga nakatatanda sa rehiyon ang kalagayan sa Rusya na para bang banyagang bansa ang tinubuang lupa. Sabi pa ni Titov, tinatawag ng ilan ang exclave na bansang amber dahil marami itong amber na likas na yaman ng Kaliningrad. Sabi ni Titov tungkol sa mga kabataang di alam ang pangalan ng lungsod sa Rusya. Hindi nakakagulat dahil mas pamilyar at malapit sa mga kabataan ang Warsaw at Yamala kaysa Kaluga o Khabarovsk. Kung ito ay patunay ng lumalaking pagkahiwalay mula sa Rusya na nararamdaman ng marami sa Kaliningrad, ipinapakita iyon ng isang referendum na isinagawa noong Pebrero 2023. Marami sa Kaliningrad ang nananawagan ng ganap na paghihiwalay mula sa Moscow, kahit pinipigilan ng Rusya ang sentimiento ng kanluran. Iniulat ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine ang online referendum na isinagawa sa 5 rehiyon ng Rusya sa Kaliningrad. 72.1% ay pabor sa kalayaan, 27.7% ay tutol. Ayon sa Human Security Center, 75,500, 67 lang mula sa populasyon ng Kaliningrad ang bumoto sa botong ito. Katumbas pa rin iyon ng 19.4% ng populasyon ng exclave. Maaaring sapat ang sample size para ipakitang maraming taga-Kaliningrad ang gustong makawala kay Putin. 72.1% ng 75,500, 67 ay gustong-gusto ito na handa pa silang malagay sa panganib na maging target dahil sa kanilang boto. Kahit pa ang botong iyon ay ginawa sa isang online na referendum. Dapat sana ay nagbibigay iyon sa kanila ng pagiging anonymous. Di mo masisiguro yan sa Rusya, pero libo-libo pa rin ang bumoboto. At bakit hindi? Marami sa Kaliningrad, ayon sa lalaking Ruso, ang di na nakikitang kailangang manatili sa Rusya. Kahit yung mga hindi humihiling ng kalayaan ng exclave ay nagtatanong pa rin. Sabi ng YouTuber, nagtatanong sila kung bakit isinakripisyo ang mapayapa nilang pakikisalamuha sa Europa para sa isang malayong digmaan. Isang digmaan na walang naidulot na benepisyo, walang tagumpay, walang oportunidad, kundi kakulangan lang. Pagsusuri at pagdududa. Mahalaga ang pagsusuri at pagdududa dahil nagpapakita ito ng takot ng Kremlin na mawala ang Kaliningrad dahil sa kagustuhan ng mga tao roon. Siyempre, hindi naman talaga tumutugon si Putin sa anumang makabuluhan o may malasakit na paraan para mapabuti ang buhay ng mga tao sa Kaliningrad. Kailangan ng pagsisikap at pagtitiyaga para magtayo ng tiwala. Sa halip, pinipigilan niya ang anumang anti-Russia na sentimiento mula sa exclave. Nakita natin ang ilang palatandaan ng paghihigpit na ito noong Oktubre 2025. Iniulat ng Mediazona na pinigil ng Russia ang mga taga-suporta ng Anti-Corruption Foundation ni Alexei Navalny kalaban ni Putin. Sa kabuuan, mayroong 114 na kasong kriminal na isinampa laban sa mga Ruso dahil sa pagbibigay ng donasyon sa foundation. Sa mga kasong iyon, 6 ang kinasasangkutan ng mga tao mula sa rehiyon ng Kaliningrad. Ika-4 ito sa pinakamataas sa listahan. Kahanga-hanga dahil maliit lang ang populasyon ng exclave. Nagpakalat ang Russia ng kampanya laban sa tinawag ng Jamestown Foundation na may panunuya na di umiiral na pandaigdigang kilusan ng anti-Russian separatists. Hindi mapatunayan ng mamamahayag o analyst ang grupo. Iginiit ng foundation na nagsasampa ang Russia ng kaso laban sa maraming tao na umano'y may kaugnayan.
Tinukoy ng foundation ang Kaliningrad bilang isa sa mga lugar na nakaranas ng kakaibang hustisya ni Putin. Madali lang problema ni Putin. Di uubra ang paghigpit. Matagal nang pinabayaan ng Russia ang mga tao sa Kaliningrad at naging estratehikong asset lang ang teritoryo. Dahil sa kakulangan ni Putin, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao roon na maging makakanluranin at bumuo ng pagkakaibigang Europeo na ngayoy inagaw sa kanila. At ngayong pinaigting na ng Russia ang paghihigpit, ang iniisip ni Putin na solusyon sa problema ng Kaliningrad ang siya pang magtutulak sa exclave na lalong lumayo sa kanyang kontrol. Ayon sa lalaking Ruso, ang paranoia ang nagdulot ng mentalidad ng kuta at naging dahilan ng pagsupil ng Russia, tulad ng pagtrato bilang ekstremismo kahit ang banayad na kritisismo sa Kremlin. Dumarami ang checkpoint, ehersisyong militar, at chismis ng pag-atake ng NATO. Ironically, hindi NATO ang kinatatakutan ng Kaliningrad, kundi ang muling pagwawalang bahala ng Kremlin. Para kay Putin, ang kamangmangan ay kaligayahan, kaya tila nagbubulag-bulagan siya sa issue sa Kaliningrad basta't istrikto ang pagpapatupad niya. Matagal ng problema ito. Ngayon, sapat na ang isang mali ng Kremlin sa rehiyong mas tutol kay Putin, kumpara sa ibang bahagi ng Russia. Pwedeng mawala sa kontrol ng Russia ang Kaliningrad. Hindi ibig sabihin na immune ang Russia sa kayabangan at kamangmangan ni Putin. Nahihirapan din ang ibang bahagi ng Russia. Malaking problema ito para sa matandang presidente. Habang daan-daang libong mga Russian ang namamatay sa digmaan, bumabagsak ang ekonomiya ng Russia at humihina na rin ang impluwensya ni Putin sa geopolitika. Sinubukan ni Putin na gumawa ng isang bagay na sobrang baliw na tuluyan nitong winasak ang Russia at malalaman mo kung ano ang ginawa niya. Panoorin mo lang ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa mga bagay na ayaw ipaalam sa iyo ni Putin. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.